Morning mga kababayan, so happy Saturday sa lahat. So nandito na po ako sa bahay, nakauwi na kami nung Martes yata yon. So at gagawin ko ngayon mga kababayan, so ito magpapakain po ako ng aming alagang baboy. So ayan, ito po yung pagkain. So ito po ay finisher na kasi next month ibibinta ko na po yung alaga ko. Gawa ng tawag doon, iwan ko kung magkaginansya ba o hindi, kasi yung iba hindi parehas kasi yung nila, hindi parehas yung ang paglaki nila ay hindi pantay-pantay. So yung iba ay maliit, so parang tayo, lugi na tayo doon. So tingnan ko lang kung pagkabinta nito kung may ginansya ba tayo dito. So ganyan lang talaga yung mag-aalaga. So minsan may ginansya, minsan din nalulugi. So bali 5 pala sila nung nakita nyo nung mga nakaraang buwan na i-vlog ko. So 5 piraso po yun. So yung dalawa is na yun, malaki na kasi yun pagbili namin. So sila po yung medyo malaki-laki din sa pagka ngayon. So sana maibinta natin to ng tamang presyo kasi napakamura daw ng baboy ngayon. Nasa 160 lang daw yung per kilo. So ang mahal talaga ng feeds mga kababayan, kasi yung pagkain namin sa aming alaga ay pure talaga, wala pong halo. So ayan, bumili ako kahapon ng isang sako na finisher. So napakamahal na po ng mga bilihin ng mga feeds ngayon. So ang binta ng yung pagbili ng mga baboy is mura lang po yung presyo. So sana sana makabinta tayo ng mas magandang presyo. So depende kasi yan, may bumibili kasi na nakakaintindi din sa mga tulad naming nag-aalaga ng mga ganitong hayop, ng baboy. So baka mataas-taas yung kuha. So finisher ko muna to para bumigat yung yung timbang ng ating mga alaga. So kasi grower sila last week. So grower pa yung nila. So ngayon last day pala, hindi last week. So grower sila noon. So ngayon finisher na natin para magiging ang tawag doon, magiging mabigat yung halaga natin. So ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo itong mga kababayan. So sa mga kababayan natin dyan na gusto din mag-alaga nito, subukan nyo po mga kababayan. Pero medyo talaga siya, very expensive. So importante dyan, mabawi yung kapital natin, hindi magkasakit yung alaga natin, hindi mamamatay. Yun po yung importante, kasi pag namatay kasi, yan po yung pinakahirap, kasi yung kapital mo ay talagang nalunod na talaga yung kapital mo pag nagkasakit or namatay yung alaga. So mabuti yung sa amin, kahit papaano ay wala namang nangyayari, kasi nung mga mga nakaraang mga buwan, uso talaga yung mga patayan ng mga baboy. So yung mga biik. So mabuti yung sa amin ay wala namang nangyari. So ang alaga ko pala mga kababayan ay wala dito sa area ko. So ang area po na nilagyan ng aking mga alaga ay doon po sa aking pamangkin, doon sa kay Bunjong, sa kanyang bakuran. So doon may kasi siya doon, may pigiri na maliit. So inayos namin, so pinalitan namin ng hollow blocks, kasi dati po yung dyan, yung kulungan niya is yung mga kawayan lang po, yung mga dingding. So nung nagsimula akong mag-alaga, so sinasira kasi sinisira ng mga baboy yung mga dingding. So naisipan na palitan ng hollow blocks. So tinulungan ko po si Bunjong doon sa paggawa. So at para maganda din yung magiging kulungan ng mga alaga. So tara mga kababayan, samahan niyo po ako doon, kasi magpapakain po ako ng aking alaga. Ano po ito? Timo kung sa Bisaya pa, kasi tapos na po silang
kumakain kaninang madaling araw. So si ano na, yung sila Bunjong at siya asawa niya, si Mayang. So sila na po yung minsan napapakain, pero halos talaga pag umaga sila yung nagpapakain din sa aming alaga. Kasi maaga silang magising, so yung mga baboy ay maingay na pag alam nilang kakain na sila. So tara, samahan niyo po ako at magdadala po tayo ng pagkain. Okay. So dito, galing sa bahay ay medyo malapit lang po yung bahay ng aking pamangkin. So yan, let's go. So kita ko muna yung bahay ng aking sister. Ayan, tahimik. So wala sigurong tao ay nandun sa loob. So ayan, yung mga tanim-tanim ni Jenisa, mga eggplant or talong. So ayan, ito po ay area ni Peter Paul. So sa kanya po itong lupa. Punta tayo doon. So ano na, magsisimula na pong magtatanim yung ano dito, mga palayan. So ayan. So ito po yung bahay ni Bunjong. So marami ding mga okra. So ayan o, may mga bulanghoy. So yan yung okra. Yan. So makalipas yung ilang buwan, so 3 buwan, so ganito na po sila mga kababayan. Ito na mga alaga namin. So wala tayong ano ngayon, taga video. So ayan tayo. Uy, yan, usik. So ito po ay ano po ito? Itong dalawa, kabunjong. Yan, so malaki na, nasa mga siguro mga kaya 80 kilos yata, sobra. So kapatid yan ng 3 ko dito. So ito po sa akin, yan, bali 5. So ito po yung pinakamaliit. Yan, siguro nasa mga ano lang yan, 60 kilos yata. So ito ay ano na, malaki na. So ito yung pinakamaliit dati. So ngayon siya na yung pinakamalaki sa kanilang 3. Kasi itong 3 ay magkakapatid po to sila. At yung dalawa doon. So bali 5 kasi ito sila na binili namin sabay. So itong 5 at saka yung dalawa ay kapatid po sila. So ito at saka yung medyo maitim ay sila yung binili ko na malalaki na. So yan, siguro nasa mga 80 kilos yata o lagpas o 90 kilos siguro. Pero ito baka ano to, abot to ng 100 kilos sa pagbinta natin. So sa pangayon hindi pa siguro yan umaabot. So tatagal pa at paubusin pa natin yung feeds na binili natin. Ayan, masaya mga babayan. So nakikita natin yung mga alaga natin na lumalaki kahit papaano, tumubo naman. So ayan, kasi ito nagkasakit ito nung dati, marami po itong tagid. So ininjikan ko 2 beses. So bigla siyang lumaki, bigla siyang ano yung tawag doon,
biglang malakas yung pag ano niya, paglaki, mabilis yung paglaki. So sana na-inject natin lahat, kaso ito lang yung na-injectan ko kasi ito po yung nagkasakit nung big pa. So may mga ano to, may mga kagid, kung baga mga sakit sa balat. So, at ayan, malaki na din sila, at pasensya na sa mga hindi ano dito, sa mga hindi mahilig. So ayan, sa mga kababayan nating manonood, lalong lalo na po sa ating mga kapatid na mga Muslim, ay bawal po sa kanilang ang mga biik. So pasensya na po sa inyo kung may viewers man tayo dyan na mga hindi Kristiyano. So ayan na. So sana sa pagbinta natin ito ay makuha natin yung capital at saka yung mga expenses natin. So ayan, sabihin. Yun lang mga kababayan. So bukas alis naman ako, punta ako doon sa ginagawa ni Bitoy. So may ano tayo doon, may pupuntahan. So yung sasakyan ay winasingan namin ni Jinisa kanina. So iniwan ko lang siya kasi nagpapakain pa po ako ng biik, ng baboy pala. So inisprehan ko yan doon sa ano, sa wasingan, pero dito ko lang tinapos sa bahay para maayos yung pagpunas. So napaka dumi, galing po ng Pagadian yan. Grabe na pagkadumi kasi yung daan doon rough road, yung papasok sa ginagawa naming bahay. So bali update tayo doon. So hindi natin natapos yun, gawa ng may kunting problema. So hindi natin na finish yung project natin, pero nasa mga 90% na yon. Maliit na lang yung gagawin doon para matapos. So dito kami sa likod, kung makikita nyo mga babayan, yung mga yung area namin dito ay napakatahimik talaga. So ayan. So sa mga pagtatanong or magmi-message sa akin, huwag na kayong mag-chat doon sa Red Adalid kasi nasuspended po yun na Facebook ko. So dito na po kayo sa aking bagong gawang gawa ko pong FB account. So ito po ay Edith Chido po ang nakapangalan. So wala po yung mga putos, walang mga masyadong maraming putos kasi hindi pa ako nag-upload ng mga putos sa aking Facebook. So yan na po yung gamit ko ngayon. So sa gustong mag-contact, mag-inquire, so doon ang dami kung ano doon, daming nagbi-message doon, kaso nasuspended. May nagchat-chat din sa akin doon, taga Ormoc. So sayang hindi ko na replyan kasi nung gusto ko na sana basahin yung message niya, ay nagkataon na yun na hindi ko na nabuksan yung aking messenger at saka yung Facebook ko. So hindi ko na replyan, hindi ko na ano. So kung makikita mo itong video na ito, pwede ka namang mag-message dito sa aking bagong account. So lalagay ko lang mamaya sa screen uli yung aking Facebook account. So walang ano yan, walang masyadong maraming mga post dyan. So at ito na, pakita ko sa inyo ito yung mga halaman ni Jinisa. So ayan, medyo hindi kagandahan yung mga halaman namin dito, pero ano lang yan, kumbaga display. So sayang yung bougainvillea na nabili ko, nasa halagang 1.5. So ayun parang ano na yan, para siguro ang mamamatay na. So yan, sayang. So baka ano pa yan, dadaan yung mga panahon, baka gumanda pa yan. So yung mga gamit ko, ayan, nandito na naman uli. So nakatambak naman dito, so hindi pa na arrange. So ayan, dami nito. So ayan, mga gamit natin sa paggagawa. So naiwan yung ano doon, mga iba, may mga naiwan kami doong mga gamit. So punti lang, may martilyo yata at saka
Marami talagang hindi talaga natin madala lahat. So may iwan doon. So ayan, dito po tayo sa ginawa namin. So ayan, nilinisan namin yung tarak-tarak namin. So na may pinapinturahan din ako dito. Yung nasira doon sa Pagadian kasi na yung gawa nilang parang hakutan ng humay ay na gas-gas. So ayan na. So medyo malinis na. Ayan po yung washing girl. Wa pa man kahuman ni ginihar man ni. Asa tong trapon ako? So ayan. So maraming gas-gas gawa ng marami tayong gamit na kinarga dito. Loaded kasi kami pagpunta doon at pag-uwi. So medyo yung effort namin doon ay hindi basta-basta, pero nagka-problema kaya hindi natin natapos yung ating project. So doon sa may-ari, ayan. So maraming salamat pa rin kahit pa paano naging bahagi kayo at nakuha ninyo po ang serbisyo ko. So okay lang sa inyong lahat. Maraming salamat din sa inyong pinakita sa amin. So yan, lalong-lalo na po kay sir. So pasensya ka na kung may mga nasabi tayong medyo masakit. So ganyan talaga kasi hindi naman namin magawa yon kung wala kaming nakikita. So yan lang po yung wala kaming nakikita, wala kaming naririnig. So wala talagang mangyayari na ganun kung maayos lang sana. So yan lang, tutulungan ko muna sa paglinis dito. So update lang ako mamaya. So kung malinis na talaga. So ito lang po yung makikita ninyo ngayon sa ating vlog. Gawa ng nandito na ako ulit sa bahay. So yan yung kisister. Yan, nandyan lang sila sa aking likuran. So muna ako, tutulong para mas mabilis kasi maraming dito. Marami kaming alikabok na dinala galing Pagadian. So dami talagang napakadumi ng sasakyan. So punasan natin. Malinis na yung sasakyan natin. So ito po yung natin, katuwang sa ating hanap buhay. So ayan, pagka sa sunod na araw nito, magbibinta na naman tayo ulit ng mga paninda nating ukay-ukay. So ayan. So malinis na, naalis na yung mga dumi. So ayan. So yung mga nasisirang mga pintura, gawa ng doon wala tayong mapagparkingan na maayos. So ayan, nabago na din. So pinaanohan natin ng pintura, tawag doon, pinatimplahan. So dito malaki yung gas-gas dito nung sangit or tawag doon, basta Tagalog yung nasangit. So naayos na din. So yan, ayos na yung dapat na ayusin dito kasi nung doon kami sa Pagadian ay talagang kawawa yung sasakyan natin kasi lagi po itong tumatakbo doon gawa ng napakalayo ng palengke. So dito ay makapag-relax na po siya. So ayan, so malinis na po yung loob. So ayan, nawala na yung mga amoy-amoy. So matinding amoy kasi kasama natin, hindi talaga natin mawasan kasi nag-UC. So masama talaga yung amoy. So ngayon malinis na. So yan. So itong motor, nakauwi na din ng bahay. So itong motor natin, ayoko na manoknak. So matagal din to doon sa kumpare natin, mga ilang linggo din to doon. So nakauwi na dito sa kanyang tahanan. So yan, kauwi na kami sa bahay. Sugot ba si... So yan mga babayan, siguro maraming magtatanong sa video na ito kung bakit iniwan natin yung project natin na hindi fully furnished. So maraming mga dahilan. So may mga
pilit ko inintindi noong una pa. So, inintindi natin bilang ako po yung namamakyaw ng mga bahay. So, inintindi natin yung mga sitwasyon na mga sacrifice. So umabot talaga sa punto na hindi ko na matiis yung mga sumbong ng aking mga kasama sa akin tungkol sa mga ganyan-ganyan. So, kasi kayong mga magpapagawa o nagpapagawa ng bahay, alam ko naman na talagang expensive talaga yung pagpagawa ng bahay. Kahit sabihin natin na yung bahay natin ay hindi talaga ganun ka galanti, kumaga yung tinatawag lang natin na naka-half metal cladding lang siya at saka half concrete. So, ginawa ko naman po yung tama, yung mga mapakita natin na malinis yung paggawa natin. So, umabot lang talaga sa mga time na may mga hindi pinagkakaintindihan. So, at napagdesisyonan talaga namin na mas mabuti na lang umuwi kami dahil hindi naman kami talaga makagalaw ng maayos doon habang may mga something na. So, pasensya na lang po kayo siguro sa mga may nabitawan tayong mga masasakit na salita. So, yung mga salita ko po ay nagawa ko lang yon dahil po sa ginawa din ninyo sa amin. So, kahit irespeto nyo lang po kami bilang isang construction worker. So, hindi po biro yung mga ginawa namin. Kami po nag-sacrifice sa bilang ng araw, kapaguran. So, lahat na po ay naranasan namin sa ganyang mga sitwasyon. Pero pilit namin yan dahil yan po yung trabaho namin. So, sana naintindihan ninyo yung karapatan din namin. So, hindi man pwede na siguro hindi na lang po ako magsasalita ng mga na marami ding masakit din para sa amin. So sobra talaga mga babayan kung alam nyo lang po. So ganun lang, sana irespeto din yung karapatan namin na bilang isang, kahit sabi natin nga pinakabababa na po yung trabaho namin kasi nasa construction worker kami. So may likabok at madumi yung aming katawan dyan. So kahit sa paglinis ng aming katawan nung project namin ay medyo nahihirapan gawa ng walang gaanong supply ng tubig. So at kami uminom ng tubig na hindi dapat inumin. So ginawa yon dahil walang ibang choice, dahil sa pagkaalam namin ay malinis pero hindi pala. So mabuti at walang nangyari sa amin doon, walang sumakit ng tiyan. So mabuti at wala, siguro dahil sa yon. Lagi kami tanduay, so nawala siguro yung mga bakterya na yon dahil sa alcohol. So yun po yung totoo talaga. So gusto lang namin na totoo, walang mga anong tawag doon, walang basta Tagalog yung mga tikal or butbot. Ano ba yung sa Tagalog ng butbot? Yan. Sa Tagalog ng butbot. Yung mga kumbaga pangluloko ng mga salita ba yung Tagalog doon sa amin, bot o yung hindi makapagsalita ng ng totoo. So kami po sanay sa mga ganyan dahil kahit saan po kami nakarating at ibang tao yung mga nakausap. So hindi po pwede na ganun. Hindi din kami mapapaniwala sa isang bagay na mahirap paniwalaan. So kaya sa may-ari, pasensya na lang at nakita mo naman sa actual yung mga ginawa namin. So sana maintindihan ninyo. At sa may-ari din na nandun sa abroad, sana munawaan mo kasi hindi mo nakikita ang tunay na pangyayari o tunay na dahilan. So dito sa salita, pwedeng hindi ka maniwala sa aking salita, pwede kang hindi maniwala, pwede kang maniwala doon sa asawa mo, pwedeng sa hindi, pwede din sa akin maniwala ka, pero nasa sayo na yan. Basta maraming mga witnesses, maraming mga ang tawag doon, maraming mga witness sa mga, kahit yung kasama niya doon, yung mga kapatid niya doon, alam ang mga pangyayari kung sino yung may tunay na
pagkakasala. So yung tunay na nangyayari talaga. So yun lang, God bless. Sana baguhin natin yung ugali natin. Sana yung ugali natin na totoo, yun ang dapat ipapakita. So nakita natin na ganun pala. So kaya nagkaganito na bigla kaming nauwi. So malapit na talaga kami doon, nasa mga 90% na lang. 90% na yung ginawa namin. So mga 10% doon, yun na lang po yung tatapusin. Pero hindi na matiis at yung mga kasama ko nag-decide na. So ako naawa ako. Naawa talaga ako dahil nagkagasto na. So naawa talaga ako, pero wala na po akong magagawa dahil sa napakalayo yung lugar. Kaya nagdesisyon na kami na umuwi na lang. So yun lang. So pasensya na lang po kayo at sana maintindihan niyo po. God bless sa inyong lahat.